Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yahoy! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. At syempre, narito na naman tayo sa Yes, Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At alam nyo ho, pag ganitong oras talaga talagang lucky time ko. Sabi nga nila no? Lucky day. At ngayon po ay Friday ha. Sabi nga, Monggo time. Kaya lang, hindi ako nakaakyat. Ay, hindi ako nakababa. Sorry, Monggo time. Yan talaga pag Friday, kahit saan ako pumunta, hindi nawawala ang Monggo. Yan, basta Friday. Wish ko lang makakain. Pero, ganun pala, no, pag wala kang, hindi mo gustong kumain, hindi mo na-feel na, na kumain. Parang ayaw mo na, di ba? Ganun lang. At ako naman thankful kahit papano, hindi man ako kumain, pero nakainom ako ng mainit. Yan, mainit na inumin. Yan, alam niyo na. Okay, so mga kaibigan, ang oras po, 11:06 at thankful tayo sa Panginoon kahit papano ay narito po tayo para kayo'y agapayan. Okay, alam niyo ho yung mga balita ngayon, yung mga public utility vehicle, no? Nakakalungkot kasi alam niyo po, lahat po ng mga sumasakay sa PUV, di ba? Mga mapabas o whatever na mga sasakyang pampubliko, dapat ang mga driver nag-iisip po na kayo po ay may ibang buhay na hawak-hawak, di ba? Nakakagulat, dito po along Commonwealth Avenue, napakaraming mga, sabi nga nila noong araw ang Commonwealth Avenue daw ay killer highway. Which is, sa tingin ko naman ay totoo kasi marami na akong kilala na pumanaw dyan mismo sa lansangan ng Commonwealth Avenue. Pero that time, hindi pa ganun kaganda. No? Ngayon, medyo maganda na kasi nagkaroon na po ng ginagawang instruksyon. Kung wala ho yan, baka mas matindi pa ang insidente. At ang nakakalungkot, hindi pa rin tumitimo sa kaisipan ng mga ibang jeepney driver, ng ibang bus driver, lalo na ito'y malalaking sasakyan, di ho ba? At ang nakakaloko, yung mga driver ho niyan, hindi naman ho lahat. Meron pa rin natitira sigurong isa. No? Marami ho ako nakikitang mga bus. Pero hindi ho nila alang-alang yung kanilang mga pasahero. Kung kayo ang nasa kalagayan ng mga pasahero po sa bus, ako minsan naman sumasakay din po ako ng bus, pero alam niyo po ba, nakikita po natin ang kahalagahan ng mga bus. Siyempre, kung marami hong mga naisasakay ho dyan at maraming na-accommodate, maganda po yan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, napakahirap po ng masasakyan. Kaya madaling araw pa lang, madilim pa lang po, marami na nag-aabang ng sasakyan dyan. But, marami ho ang nakakainis kung tutuusin. Painis ho kayo sa mga driver ng bus Wala hong tila walang pag-iingat ang kanilang ginagawang pagmamaneho. Bakit kamo? Saan ho kayo nakakita na nakababad na ho sila sa mga motorcycle lane? Nakababad na ho yan Sila pa ho ang may ganang magalit. Yan. Kung tutuusin hindi ho dapat di ba? Kayo po'y dapat dadaan lang dyan, hindi matagal, kundi tatawid lang kayo, pwede po yan. Ang isa pang napapansin ho natin, siguro marami ho kasing nagsusumbong din sa atin na ilang mga kababayan natin at ilang mga kakilala, no? Yung mga bus driver, walang pakundangan doon sa mga ginagawa nilang pagmamaneho. Diyan sa Commonwealth Avenue, 60 per hour lang. Ayan. Alam niyo ba nangyayari? Meron hong mga sobra sa speed limit ang kanilang pagdadrive. Nakakatakot, di ba? Pagkatapos, kapag maliit ang sasakyan mo naman at ikaw ay nakatabi sa kanila,
ay talagang gigit-gitin kanila. Ito ho ba ang klase ng mga driver na kinukuha ho natin? Attention lang dun sa mga may-ari ng mga bus. Sana po, tingnan po ninyo, baka ho yung inyong mga driver ay merong nahit-hit na hindi ho natin alam kung ano, di ba? O kaya naman may nainom na bagay na nakakalimutan nila yung kanilang mga nakakalimutan nila yung kanilang mga responsibility. Ang sa akin lang po mga kaibigan, tayo po'y nagmamahal sa tao. Tayo po'y nag-iingat. Kung kayo malaking mga lalo po ninyong ingatan. Unless kayo po ay karerista, hindi po nag-karerahan dyan dapat. At ang po, sa mga madilim pa, meron na rin talagang traffic enforcer. Kaya lang, hindi ho ganun Hindi ho ang mga traffic enforcer ho natin, may oras po yan. Tao din naman yung mga yan. At alam naman po natin, mahirap po maging traffic enforcer. Marami hong mga nagigipit sa lansangan, marami hong naiinitan, marami hong naiihi, marami hong nagugutom, di ho ba? Ang sa akin lang po, bakit ang mga driver, hindi naman ho lahat, no? Ang mga driver dito sa Pilipinas, tila walang manner kumpara sa ibang bansa. Bakit kamo? Doon ho sa ibang bansa, ay kung magmaneho ang mga sasakyan, talagang 1 meter away. 1 meter away, wala hong bumper to bumper. Kahit to traffic, 1 meter away ho yan. Hindi ko sinasabing gayahin natin, pero siguro mas maganda kung susundin natin, di ba? Walang problema yon. Dahil unang-una, ito po'y safe na safe. Hindi po tayo nagmamadali kung tayo naman ay makakadisgrasya, di ba? Mas ayaw natin ng disgrasya Alam niyo ho, minsan ang minamaneho ko ay stainless. Alam niyo yung owner, hindi na ho masyadong uso ngayon Kaya yung owner ko ho, na sasakyan, ay iniwan ko sa bukid ng aking pamangkin sa kanilang farm. Kasi nga po, muntik na rin ho kaming maaksidente na yun yung minamaneho ko po. At of course, syempre, pag nabali na yung medyo sa gawing ilalim, mag-ingat ka na talaga. Mabuti na lang, kahit dumaan ako sa NLEX, ay hindi ho kami doon inabot. Inabot kami, malapit na doon sa pamangking ko, na yung pamangking ko naman ngayon ay nasa Australia na, kaya nakakatuwa siya yung tumulong sa akin at of course, inayos nila. Maayos pa naman kung tutuusin kasi bagong rehistro siya, bagong palit ng battery. Talagang bago. Kaya lang, hindi ho maiwasan. Siguro hindi ho na-check yung ilalim, no? Merong problema. So, ang nakakalungkot nga po niyan, gusto ho natin gamitin pero binigay ko sa pamangkin ko Ang problema nga dahil nga marami na ring sasakyan yung pamangkin ko, ayaw na niyang gamitin. Kaya nangyari, doon natenga sa bukid, hindi na umalis. So, at tapos, nung iniwan ko yun before pandemic pa, can you imagine? Before pandemic, iniwan ko yung sasakyan na yun. At ginawa naman nila, pero hindi na nila ginamit kasi nga yung intention na gagamit sana ay wala nga po. At umalis na, pumunta sa abroad, kinuha ng kanyang kapatid. Anyway, yan po yung mga ilang bagay na naoobserbahan natin. Bakit hindi gawing 1 meter away ang bawat sasakyan? Ay sabihin na natin maraming sasakyan, di ba? Pero yan iwas disgrasya kung tutuusin. Mantakin ninyo sa alas 5 ng hapon, eto na. Talagang lahat gustong mauna. Lahat gustong makauwi na, di ba? Pati nga yung lane ng motorcycle kung titingnan ninyo, subukan ninyo tingnan kung hindi kayo nadadaan ng Commonwealth Avenue. Tingnan po ninyo ang mga motorcycle lane, punong-puno ng mga sasakyan ng bus, ng truck, ibig sabihin, nawala na sa tama, di ba? Nawala na sa tamang linya. But anyway, hindi naman ho maiiwasan yan. Kasi yung mga nanghuhuli naman, pinipili nila yung huhulihin nila. Ay, natsyempohan na rin ho kami. But then, napili kami, malas namin, di ba? Dahil sa sobrang gitgitan, sa kaiiwas namin maipit ng mga truck, ng mga bus, syempre, iiwas ka. Isang ka mapapapasok, sa kasisiksik sa'yo, papasok ka dun sa isang lane na kung saan yun yung bike lane, no? At dyan sa Quezon City, guys, alam niyo po ba, meron ng ordinansa dyan na ang bicycle lane ay dapat sa bicycle lang. Pero, may mga pagkakataon
na kahit sa supposedly bicycle line lang, kapag traffic ho, nagagamit ho yun ng mga motorcycle. Pero, one time, minalas kami, ay napasok kami doon sa bicycle lane. At yun nga nangyari, no? Kami po yung nahuli, kahit anong pakiusap namin. Dahil alam nyo ho, pag kailangan ho talaga ng pagsamba, hindi ho namin, hindi kailangan talagang malate. Kasi, ayan yung aming doktrina eh. Bawal na bawal malate kasi pagsasaraduhan ka ng pinto. Yan yung disiplinang meron talaga. Pero alam nyo po, bagamat ganun pa man, hindi tayo nagalit eh. Pero may mga pagkakataon talagang suswertin ka sa ganung problema. At sana tayo think positive. Ano man yung naging problema natin. Ang mabigat lang yung magbayad ka ng penalty. Mantakin mo eh. Nung time na wala kang pera, paano kayong gagawin natin, di ba? Walang magpahiram sa'yo. Yun yung masakit eh, di ba? Walang magpahiram sa'yo. Kasi nga, hindi ko naman ugaling manghiram, pero walang nagpapahiram sa akin that time na mahuli tayo. But, dahil nga po kailangan tubusin ang ticket na ibinigay sa'yo, ay kailangan ho talagang bayaran ang penalty. So, mabuti na lang at meron akong anak na tumulong sa akin at sabi niya, Mami, sige, pahiram ko muna tong spare na pera ko at ibalik mo lang agad. Yun yung condition. But anyway guys, ang lagi ko lang pinapaalala, lalong-lalo na dito sa ating mga kababayan na mga driver. Alam ko yung mga truck driver na yan ay hindi rin natin alam kung saan nagmula, no? Minsan magugulat ka parang ang feeling nila sa truck ay kotse. Isipin nyo overspeed ka na, wala ka pa sa linya, 'di ba? Dapat mayroong line din para dun sa mga truck. At feeling ko para siyang isang ambulansya. So guys, marami tayong experience na nakakalungkot pero tinitingnan pa rin natin ito sa positibong paraan dahil alam niyo ho, kapag lahat na lang ng problema sa lansangan ay iisipin natin, talagang sasabog ang ulo natin. Alam niyo ho, marami ho tayong mga napapansing mali. Pero bakit yung mga mali hindi nahuhuli, di ba? Yung mga taong masunurin, yung mga taong laging sumusunod sa polisiya ng gobyerno, sumusunod sa policy ng Quezon City. Ito isa to sa mabigat kasi ang Quezon City, alam niyo, malaking lugar yan sa NCR. At dito sa Pasig, talagang napakaganda ho. Kahit papano, makikita niyo naman ho, kahit nagka-traffic, marunong naman hong sumunod sa batas yung mga driver ng iba't ibang klaseng lansangan. Yan. At yung isa pa sa magandang karanasan ko naman, dito sa Marikina, talagang punong-puno ako ng magandang karanasan sa lugar naman ng Marikina. Mantakin nyo, paalis na ako, papunta akong abroad. Yung passport ko, naiwan ko sa taxi. O, di ba? Anong iisipin mo? 2 araw na lang flight ko na. Naiwan ko yung bag ko na kung saan nandoon yung passport, andoon yung ticket, ay tanga. Yan, sabi nga ni yung partner ko ay kamote. Yan. Alam nyo guys, tanggap natin na mali tayo. Dapat talaga pag meron tayo mga importanteng bagay, lagi nating isipin. Pero minsan alam nyo, kahit na lagi tayong nag-iisip nakakalimot pala tayo, no? Bata pa ako nun, ang point ko lang, napakahirap Mabuti na lang po, ayan. Mabuti na lang, mabait yung taxi driver. At yung driver na yung pagdating Pilipinas, siya yung hinanap ko kasi kinuha ko yung address niya, kinuha ko yung phone number niya, nanawagan ako sa lahat ng dyaryo, pinadyaryo ko pa yun Ganun ako katindi maghanap, pinadyaryo ko siya. Kasi alam niyo ho, talagang utang na loob ko sa kanya na ako'y natuloy. Can you imagine kung gaano kalaki ang problemang daranasin ko kung hindi ko nakuha yung passport ko sa kanya, hindi ko yung iba nga daw taxi driver ang sabi sa kanya, yung ibang taxi driver, ang sabi sa akin, teka muna, Juvie, talagang kailangan ay bigyan natin ng pagkakataon
yung mga taong may problema. Teka muna, ako may problema rin. Sabi ko, hindi ako matutuloy kung wala yung passport ko. Imagine niyo yun, guys. Yun yung isang napakasakit na mangyayari sana. Siguro katapusan na ng aking career. Kasi nga, syempre, yun lang yung source of income ko ang makaalis that time. Ngayon, nung ako naman ay dumating, kagaya na sinasabi ko kanina, nung ako'y dumating, eto na nga, wala hong nangyari sa aking paghahanap. Wala hong nangyari. Lahat ng radyo, nanawagan na ako. Talaga lahat. Lahat ng mga friendship natin ay talaga namang hindi natin tatantanan. Pero talagang wala, no? Hindi ko alam kung ano nangyari. So, nung dumating naman ako dun sa bahay na dating ang tinitirahan, ay matagal na daw hong wala. So, that was before pandemic. Can you imagine? Lahat ng maganda ko sana karanasan ay mangyayari, pero hindi ho nangyari. So, yun ho yung aking mga problema na talagang hindi ko makakalimutan, pero hindi ho problema yun kung tutusin. Ito po isang pasasalamat at nang dahil dyan ay talagang inuulit-ulit ko, meron pa rin mga matitinong driver. Yan, matitinong mga nagmamaneho ng pampublikong sasakyan na talaga naman nakakatulong sa tuwi-tuwi. At ngayon, eto naman, sabi nga po ang presyo ay tiniyak ng Department of Agriculture. Yan. Tungkol sa kamatis. Wow. Alam niyo ho, ang kamatis ho ay talagang napakagaling, no? Sa katawan. Lalong-lalo na kung kayo ay gusto nyong pumula-pula ang inyong mga pisngi. Yan. Kung gusto ninyong gumanda ang inyong kutis, yan, ang kamatis. Kaya ngayon, hindi na tayo problema kasi kung bumaba ang presyo ng kamatis, makakabili na ho kayo ng maramihan. Ngayon, ito po minsan nangyayari po sa mga rally, itong kamatis, ibinabato. Ibinabato sa lansangan, masama po yun. Alam nyo, ang pagkain, kapag ibinato ninyo sa kapwa ninyo, ayan po ay darating po ang inyong kamalasan. At syempre, ingatan po natin yung masasamang habit natin sa ating kapwa dahil yung masamang habit po ay hindi po nakakaganda sa ating mga personalidad. Yan. Lalo na kung tayo po ay nakakakita ng mga hindi magandang estilo sa pamumuhay ng tao o sa gawin niya. Iwasan po natin yan dahil marami ho tayong mga bagay na dapat hong isaalang-alang dahil ang pagkakaroon ho ng problema ay dapat po solusyon agad ang ating iniisip. Huwag po nating dugtong-dugtungin ang problema dahil ang problema po nandiyan lang yan. At sabi nga po, wala namang Panginoon ang nag-iisip na ikakasama natin. Maging ang mga magulang natin, guys, hindi tayo dapat nagagalit sa kanila, lalo na kung kayo po ay nagka-problema sa inyong mga magulang. Hindi po yan. It's a choice. Yan. Sabi nga kung kayo po ay may problema sa inyong mga magulang, pag-usapan nyo yan at marami tayong pwedeng pasalamatan. Okay, at syempre, buti na lang kanina inabot natin ang programa ni Sir Dennis. Natutunan naman tayo. Anyway, marami tayong mga marami tayong mga tatalakayin. Maya-maya po, napakaswerte ho natin at meron hong tao na pinaunlakan po tayo. Maya-maya po, pinaunlakan tayo para makausap po natin siya. Siya po ang dahilan ng aming pasasalamat kung bakit po namin siya inimbitahan. At dapat maintindihan po ninyo na ang taong sinasabi ko mamaya-maya po ay bibigyan po natin talaga ng abot hanggang langit na pasasalamat dahil kung hindi dahil sa kanya, siguro mamaya malalaman niyo kung bakit. At ito po hindi hindi po ito politikong tao yung sinasabi ko. Siya po ay matindi pa sa politiko kasi ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang mga public service, di ba? Ang dami niyang mga pwedeng gawin. Dapat ka, ito yung sumikat kung tutuusin Dahil ito po yung taong hindi ho maraming kwento. Siya po ay mas maraming aksyon bago magkwento. Yan. At of course,
Ayan, time check muna tayo mga kaibigan. Ayan, i-advance na natin. Siyempre, ang time check natin para sa ating mga ilang paalala mula dito sa ating timpilan, sa DWIZ at Aliw Channel 23. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman sa Yes Yes Yo Topacio. Ang oras, alas 11:24 ng umaga. Magandang umaga po. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Back to Yes Yes Show Topacio. Ako pa rin si Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. At ngayon, narito po ang ating Executive Director na aking tinutukoy kanina. Sabi ko nga sa inyo, ito'y talagang tunay na sagip buhay. Dahil sa kanya ay narating namin ang lugar kung saan sila nagme-medical mission. At hindi lang po yan mga kaibigan, ha? Talagang ito yung mga buhay na bayani talaga. Buhay na bayani na maituturing natin. Siyempre, sa ngalan pa rin yan ni Doc Jim Sanchez. Let's welcome Executive Director August Vergara. Good morning, sir! Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, nanonood dito po sa programang Yes Yes Yo Topacio. Good morning kay Attorney Ferdy, no? Topacio, yes. And syempre, partner, tinatawag itong ka-partner kasi sa public service ginagawa natin sa Opo. media. Ganun din po, syempre, sa amin, sa Opo. Hospital on Wheels. Yan. Patingin ko muna, partner, yung Yes. ating mga kasama sa Hospital on Wheels, headed by Dr. Jim Sanchez. Nanonood po sila ngayon. Sinabihan ko na mag-guest ako ngayon dito po sa programa ni Attorney Ferdy Topacio, ang Yes Yes Show Topacio, with, of course, partner Juvie de Guzman. Yan. Ayan. Alam nyo guys, no? Sabi ko nga, maraming mga bayani, pero lahat ng bayani namamatay. Pero this time, ito po'y maituturing nating pasalamat tayo sa Panginoon kasi isa rin sa kaagapay natin ang tumulong sa amin, si President ng Citizens Crime Watch. Yes. Si Jigs Magpantay. Kapartner ko din Kaya yan salamat sa po sa public inyo. service. Yan. Ayan. Alam nyo ho, hindi ko ine-expect. Ako po'y advocator ng Dugong Alay. Dugtong Buhay. Dugtong Buhay. Advocator po ako. Dati rin ako Rotarian sa Intramuros Rotary Club. But, itong Hospital on Wheels, ako first time ko talaga, Doc. Alam nyo, professor kasi siya, kaya Doc din ang tawag ko sa kanya kasi Doctor of Humanity, no? Tama? Doctor of Philosophy. Philosophy, yeah. And Public Administration. Opo. Pwede bang tell us more about Hospital on Wheels? Okay. Thank you very much for this opportunity, Yes. Partner Juvie. No? Sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig sa DWIZ, no? 882. Actually, way back, I think 2017, part din tayo ng programa rito. Opo. So, ang Hospital on Wheels po, sa totoo lang, piniprepare namin ngayon yung 17th year founding anniversary niyan on September 17. No? Yeah. Pang-17 taon na po ng Hospital on Wheels na nag-iikot sa buong Pilipinas na nagsasagawa ho ng mga libreng operasyon, bingot, luslos, bukol at iba-ibang mga external deformities. No? Ang Hospital on Wheels po, founded by Dr. Jim Sanchez and kasama po natin ng mga specialistang doktor. No? Nag-iikot po tayo almost 2 to 3 times a month all over the country. No, in fact, last Saturday lang po yung ating pong Hospital on Wheels team, nandito lang kapitbahay lamang po natin sa Guadalupe Nuevo, Makati Okay. City. Nakapagsagawa po kami ng 165 surgeries from minor to major procedures po yan. Ano yung mga minor procedures? Yung mga cyst, yung mga bukol na medyo maliliit pa. Pero yung mga major po niyan, yung mga gaya ng bingot, by the way po, kung may mga nanonood po ngayon na mayroong mga bingot bilang bahagi po ng public service ng programa pong ito, we're inviting you to go to our mission this coming Saturday dyan po sa Marilao, Bulacan. Last Saturday, partner, nandiyan kami sa Guadalupe Nuevo, 165 surgeries, patients po ang ating natulungan. Sa surgery lamang po yan. Opo. And almost 200 medical patients na nabigyan po natin ng libreng starter dose medicine po yan. And dental, almost 200. And then optal, almost 300 na mga nabigyan natin ng
ng free check-up and free reading glasses. No? Yun. Andun pa yung ating Chariot Ambulance, yung ating emergency medical service. Alam ko, nakapag-training na rin kayo as EMS. We are also a trainer ng TESDA pagdating po sa emergency medical service. No? So, marami po tayong ginagawa na tutulungan. Kaya nga po, we are very thankful because through this program, mas natutulungan din tayong ma-reach out yung ating pong mga pasyente. At the same time, yung mga may puso nating doktor na gusto mag-volunteer, no? At the same time, yung ating pong mga target benefactors. Pero Manoy, gusto ko lang maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Saan nanggagaling ang pondo ng Hospital on Wheels? Oo. Yung pong ating mission, we are depending on our partners, syempre. Last mission po namin, ang kapartner natin dyan, syempre, yung ating pong Rotary Club of Maharlika of Quezon City, wherein I am also a member and chairman ng community service ng club po namin, headed by Attorney Louie Pangulayan. Siya din po ay USEC ng DAR for Policy and Planning. No? Okay. So, yun po ang mga kasama natin. And of course, yung rector ng ating pong Our Lady of Guadalupe. And then yung may mga local partners tayo in short. No? Of course, yung LGU, pinapartner natin yan para medyo mas madami tayong matulungan. Opo. However, ang Hospital on Wheels, we have also an international partner. Yun. Na kapag okay sa kanila, we are, kumbaga, pinafund po nila yung at least half of our fund, no, for the mission. So, ibig sabihin, yung kalahati, sasagutin ng ating kapartner sa Amerika, and then yung kalahati naman, hahanapan natin ng partner sa lokal. So, Yes. it's a collaborative partnership and effort. Alam mo, Manoy, napakaswerte ninyo kung tutuusin Kasi ginamit kayo ng Panginoon para makatulong sa iba. And without knowing yung kasama natin, kaagapay natin, ay isa sa beneficiary ng, ng Hospital on Wheels. At siya po ay muntik-muntikin na. 50-50 kasi major yung kanya, Major problem talaga. At ngayon, completed. Medyo healed nakikita na ko. siya. Yes. Alam mo, ito sinasabi ko, partner, this is not a kind of monetarily rewarded job. No? Opo. Lagi itong binabanggit po ni Doc Jim, ang founder ng Hospital on Wheels, na mas mainam nang tayo yung makatulong kasi tayo tulungan. Yes, no? that's true. And yun talaga yung gusto po natin na sa pagtutulungan po natin, mas marami po tayong maaabot na serbisyo. Sabi nga ni Doc, serbisyo muna. Bago balita. Bago balita, bago sarili. Yes. So sa amin din, sa motto din natin sa Rotary, ganun din. Service above self. Opo. No? So, ganun din. Nanonood ang ating mga kuya. Sinabihan ko sila sa Eagles, yung club namin. Sabi ko, manood kayo kasi guest ako ngayon. Ang dami natin mga... Well, Ayan, alam mo, Kuyang, kasi medyo gipit ako sa oras ngayon. But then, nagpapasalamat ako. Yes, Nagbigyan mo ako. Siguro sabihin mo na yung, yung pinaka paalala lang sa ating mga taga-subaybay. Okay. Or if you can give your number para madali silang makahanap ng tutulong sa kanila. Marami pong salamat sa pagkakataong ito. Anyway, ang gusto lang namin ipaabot, suportahan po natin ang Hospital on Wheels kasi ito po yung, kumbaga, support service ng gobyerno. Opo. Though NGO po ito, but we are very much willing to reach out the people in the countryside with, of course, in partnership with our potential benefactors. No? Sa next Saturday, andyan po kami sa Marilao, Bulacan. In fact, ang exact location niya is San Miguel Arcangel Plaza, Poblacion, Marilao, Bulacan. Kapartner po natin yan, Rotary Club of Maykawayan East, District 3770. Marami kayong mga schedule. So siguro, sundan nyo na lamang po ang page ng Hospital on Wheels o kaya naman po, kontakin nyo po ako as the Executive Director ng Hospital on Wheels sa numero 0915-4141-878. Diyan nyo po makukontak yan. Para ho magtanong. Kinakampaign ko po ngayon, I need 30 patients with cleft lip. Libre po ang operasyon. Wow! Alam niyo po, That's great. pagka sa hospital niyo po pinaoperahan yan,
pinakamababa 150,000 up to 400,000. Especially, depende sa hospital po yan. Pero sa amin, specialist po yung doktor natin. Kung may kakilala kayo, kamag-anak kayo, kapamilya kayo, o kaibigan na meron pong ganyang klase ng sakit, bingot. Ano po, bingot. Either revision o kaya naman may mga bilateral cleft lip, just reach me out para matulungan po natin na mabigyan po ng libreng operasyon ng hospital always. Ang ating po mga doktor, mga specialista po yan. Gising ang pasyente, hindi patutulugin, walang sakit, walang dugo. Yun na. Procedure. Okay, nako, salamat po ng marami at Manoy August Vergara. Ikaw ay buhay na bayani para Thank sa akin. you very much. Sa ngalan ni Jigs Magpantay ng CCW at syempre ni Attorney Ferdy Topacio at syempre ng iyong partner si Doc Jim Sanchez. Kita niyo guys, no? Ito po yung walang hanggang langit talagang pasasalamat natin. Walang katapusang pasasalamat ang pinaabot namin sa inyong grupo dahil kung hindi dahil sa inyo, siguro mahirap nang magsalita pero ito po yung ginawa ho ninyo at malaking pagkakataon para sa amin. Muli po mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan ng programang ito. Yes, yes, Show Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Salamat sa guest natin. Ang oras, alas 11:46 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio, nagbabalik po para sa ating huling segment. At syempre, mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo sa ating guest kanina. Anyway, salamat po dun sa mga friendship natin. Ako, sorry, no? Ang kapatid ko rin, yung kuya ko. Yan. Talagang usong-uso ngayon, trangkaso talaga eh. Kaya mga kaibigan, ingat po tayo. At syempre, pagbati na rin pinapaabot natin kay Katirso Peralta at syempre kay Boss Edgard at kay Attorney McNeil Rante. Yan, sa inyo po lahat. Lahat ng mga friendship natin. Yan, si Sir Braggy Braganza, Sir Dennis Antenor, at si Sir Drew Nasino. Naku, kamusta na kayo? Yan. Ingat-ingat din pag may time. Okay, at ngayon, syempre, meron tayong magandang bisita. Mamaya ko batiin yung iba kung makakahabol pa tayo. Syempre, ito po yung regular nating special favorite guest. Yan, let's welcome Miss Silvana Garcia. Magandang umaga sa iyo, Bana. Ay, Bana, palayaw mo? Tama, mali. Silvana. Silvana talaga. Okay, anong balita? At sino yung babatiin mo nga pala? Hi po, Ma'am Juvie. And hi po, Attorney Topacio, Mommy Belan, Boss Edgar, and wife. Hi po, Attorney Rante, Sir Dennis Antinar, all the WIZ staff. Senator Tolentino, Boss Vic, Boss Vincent, Boss Veronique, Barbie, Direk Jonathan. Happy 4th of July. Happy birthday, America. Shout out to Boss Mark Zuckerberg, to my late dad in heaven, who's holding both American and Filipino passport. Hi, Daddy Otot. Hi, and thank you, Uncle Pilot Glenn, to my Tita Ninang Laura and son Jermaine Khalil, to my Aunt Marilyn Hall, and hi, Sir Sean Givon's Ma'am Valerie and family, to Ninang Anna Marie, who's in the U.S. Air Force, Uncle David Buzier, Uncle Scott, and all Filipino Americans. To our families and friends, Ninangs, Ninongs, and all of you there celebrating, to all my Hollywood idols, to Ninang Jessica Sanchez, and family, to Grandma Virgie Bugay in heaven, to all OFWs, especially in the U.S. Nothing but peace and love for everyone. Ayan. At hindi lang yan. Remember, Silvana, ngayon ay July 5, 2024. Yung pagbati mo, para pala kahapon yan, no? July 4th, di ba? Tama? Ngayon po sa US po July 4th. July 4th pa lang sa US. Tama ka nga naman. Yan din ang sabi sa akin ni Doc MJ Evangelista and of course, Boss MB Evangelista. Yan. Okay, anong aawitin mo? Star Spangled Banner. Okay, so bigyan natin ng oras na makinig ang ating pinakamagandang bisita ngayon. Siyempre, Miss Silvana Garcia. Take it away. Oh, say, can you see by the dawn's early light
what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fights o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets rocklet, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave, the brave, the brave. Yahoy! Yan! Naku, maraming salamat sa iyo, Miss Silvana Garcia. Yan po yung kanyang awiti, handog niya sa lahat ng mga followers, sa mga viewers ng Yes Yes Show, Topacio. At syempre sa ngalan po yan ng ating mahal na kapatid, yan, Attorney Ferdy Topacio. Tayo po yung magpapasalamat na, Silvana. At of course, yan, yung ating produksyon na siya pong may kigagawan ng magagandang programa dito sa Aliw Channel 23 at syempre ang DWIZ 882. Ang mga on-duty, salamat po sa inyo. Desk Editor Drew Nasino, Tech Engineers natin, Winner Contehino at Jeneline Rico Hermoso, Kent Sale, at syempre yung ating teleprompter. Yan, si Neil Joy Abelia, Writers, Geraldine Doinog at Jen Patrolia. Salamat po. CAs natin, si Yasmin Pantaleon, Eliza Quevedo at Eloisa Bolinaw. Yan, ang intern natin, Aizen Lois Moises. At syempre, at tabayanan nyo ang susunod na programa, ang Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. Muli po sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio at syempre itong ating bisita. Silvana, gusto mo pa bang magbigay ng parting words? Sige, bilang pasasalamat na rin. Sige, bye-bye na sa lahat. Bye po. Thank you for watching. Talaga meron pa kasi minuto meron pa tayong 2 minutes. At hindi lang po yan, salamat po kay Manoy August Vergara. Maraming salamat po sa inyo. Talaga namang mahirap kayong hiramin. Yan, mahirap hugutin yan Kasi talagang iniikot nila ang buong Pilipinas sa pagtulong. Hindi naman sila kandidato, pero nakakagawa ng mga posible. Yan ang mga mission possible talaga. Maraming salamat po sa inyo. At wala na akong masabi talaga. Abot hanggang langit ang pasasalamat natin sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Okay mga kaibigan, ako po si Juvie de Guzman. Laging nagpapasalamat. Salamat sa Panginoon at nandiyan kayo. Yes Yes Show Topacio. At ang oras, alas 11:59 ng umaga. Thank you so much, guys. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!